Hello Kabilabs! Welcome back to my channel. In this tutorial, I'll be sharing to you my tips on how to make this lovely gel polish without leaving your home and save money. Make sure to watch until the end. You might think I'm crazy, the way I've been craving. So, ang topic natin for today is kung paano ang paglalagay ng gel polish. So, first of all, kailangan malinis na yung kamay natin and dapat nasabon na natin yung ating mga kuko kasi hindi kakapit ang gel polish kapag ito ay may kaunting lotion or cream. Then, bago natin simulan, papakita ko muna sa inyo yung mga kakailanganin natin. First of all, syempre, pinaka-importante, itong UV lamp. Ito. Ganito siya. Iilaw siya mamaya pagka ilalagay na natin yung ating daliri. So, bukod sa UV lamp, kakailanganin natin ng tatlong klaseng gel polish. So, step 1, kailangan natin ng base coat. Yan, base. Then, step 2, yung mga kulay na prepare natin gamitin. So, meron na akong iba't ibang klaseng kulay dito. As you can see, ito yung mga ginagamit ko. Pero dahil Pasko ngayon, magpapasko, I prefer na ito ang gamitin ko, itong kulay red. So, after natin maglagay ng base coat, sunod is yung kulay na napili natin. Then, sunod naman is yung top coat. So, importante itong tatlong to para ma-achieve natin ang gel polish. So, pasensya na kayo kung burado na siya kasi isang taon ko na itong gamit. So, now, mag-uumpisa na tayo. So, dapat make sure na malinis na yung kuko natin. Okay, simulan natin sa base coat. Then, habang tayo ay nag-a-apply ng mga coat, di-discuss ko sa inyo kung anong advantage ng gel polish. Number 1, na pinaka nagustuhan ko dito is naranasan kong magpahaba ng kuko kasi ang gel polish kasi nakakapagpatibay siya ng kuko. So, itong video natin today is remake na lang to kasi nagawan ko na to ng topic 1 year ago. Then, isa din sa advantage nito is dahil nga titigas ang inyong kuko, hindi siya madaling mapuputol. Bukod doon, yung gel polish nyo o yung cutics nyo ay matagal bago siya mabura. So, it takes, kadalasan sa akin, umaabot siya ng 1 to 2 months bago ko siya tanggalin. Yung iba, nagpapa-gel polish pa sa labas. Eh, alam naman natin lahat na napakamahal magpagawa nito sa labas. Sobrang mahal. I think, sa Pinas, nasa 500 peso ang pagpapa-gel polish. Okay, so after ng base coat, tsaka naman natin ilalagay sa ating UV lamp. So, first of all, isiset ko muna siya sa 90 seconds. Yan. Then, after 90 seconds, kusa na siyang mamamatay yung ilaw. Okay, dahil tapos na siya, titingnan natin. Okay. Pwede na siyang applyan ng step 2. Ito yung pinaka kulay natin na napili. Kung walang okasyon, madalas ito lang gamit ko yung nude color. So, ito yung napili nating kulay. Gawa na malapit na mag-Christmas. So, hindi po ako professional na manicurista. Wala rin akong personal knowledge. So, literal na do it yourself. Kasi I realize, napakamahal kasi magpa-gel polish sa labas. Eh, kaya ko naman siyang gawin. So, why not ako na lang ang gumawa? Diba? So, make sure na bago natin ipasok sa lamp is malinis na yung gilid-gilid kasi titigas na yan. Pag nilagay mo sa lamp, mahirap lang tanggalin yung mga excess niya sa gilid. Trying to feel good, trying
Pag may nag-excess, so tip ko lang sa inyo, maglagay tayo ng acetone para mas madali siyang matanggal. Kailangan perfect na ito bago natin ipasok sa UV lamp. Dahil hindi na natin mabubura kapag naipasok na natin siya sa loob. Okay na? So, ipapasok na natin siya ngayon sa UV lamp. Ayan o, tuyo na siya. Kahit anong gawin mo, yan o, tuyo na siya. So, ngayon naman, ang next nating procedure ay yung pinakalas na top coat. Yan, ito na yung pinakalas. Bali, tatlo yung ginamit natin. Una, yung base. Pangalawa, yung kulay. Pangatlo, yung top. Yun ang reason kung bakit matagal siyang matanggal. Kasi, tatlong klaseng gel polish yung i-apply natin. Tapos, every gamit natin ng polish, gel polish, ay niluluto natin siya sa UV lamp. Kaya, matagal talaga siya matanggal. Very, convenient. Kaysa yung regular na nail polish. Pag yung regular na nail polish, parang para sa akin kasi, waste of time, waste of money. Kasi, madali matanggal yun eh. Tsaka madali akong maputulan ng kuko. Gawa ng ang mga kuko ko kasi, mahuna. Bagay na bagay sa tulad ko na weak. Yung mga kuko is itong gel polish. Bagay sa atin to. So, yan. Tapos na. So, papasok na uli natin siya sa UV lamp. Napakadali lang gawin. So, after nito, saka naman natin umpisahan itong kanan. So, as you can see, hindi naman perfect yung pagkakalinis ko kasi hindi talaga ako marunong. Dati, nung nasa Pilipinas ako, lagi ako nagpapalinis ng kuko. Eh dito, nung dumating ako sa Israel, wala namang maglilinis ng kuko sa akin dito kasi taong bahay or alam nyo na, live-in caregiver. So, nakakalabas lang kami once a month. Then, alam naman natin na medyo mahal magpalinis ng kuko dito. Kaya, yan, pinag-aralan ko na lang gumawa nito. O, diba? Nakatipid na tayo. Naging productive pa tayo. Okay, that's all. That's it. Okay na siya, oh. O, diba? Napakadali lang gawin. So, ngayon naman, uumpisahan na natin tong pangalawa. Okay, we're done. Pack up na. So, gano'n lang po kadali ang paglalagay ng gel polish. So, thank you for watching. I hope you learned something new from our tutorial for today. And if you appreciate this video, please give me a thumbs up, share, and don't forget to subscribe. I hope to see you again on our next video. Bye!